Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Senyang, 34 na taong gulang. Nakatira po ako sa probinsya ng Negros. Tuwing sasapit ang buwan ng Disyembre, ay hindi ko maiwasan na hindi malungkot at maluha. 15 taong gulang po ako noon at ang kapatid ko naman na si Isko ay 12 taon po siya noon. Tuwing sasapit ang buwan ng Disyembre ay tuwang-tuwa na kami ng kapatid ko. Makikita at makakasama na uli namin si Mama. 5 taon pa lang ako noon nang nagkahiwalay ang Papa at Mama ko. Lagi silang nag-aaway. Ang pera kasing kinikita ni Papa sa kanyang paghahanap buhay ay hindi sapat para sa pang-araw-araw naming gastusin sa bahay. Kaya sinabi ng Mama ko na gusto niyang mangibang bansa para matulungan niya ang Papa ko. At gusto rin ng Mama ko na makatapos kami ng pag-aaral ng kapatid ko. Ngunit ayaw ni Papa. Isang gabi, habang natutulog kami, ay umalis si Mama. Iniwan niya kami. May iniwan itong liham para kay Papa. Nagulat na lang kami nang nagising na umiiyak si Papa. Makalipas ang 5 taon, 10 taon ako noon nang muli naming nakita si Mama. Nag-asawa na ito ng iba. Mayaman ang napangasawa niya, nakatira sila sa ibang bansa. Tuwing sumasapit ang buwan ng Disyembre, ay umuuwi sila ng asawa niya dito sa Pilipinas. Gusto kasi ng Mama ko na makasama kami ng kapatid ko tuwing Pasko. Tuwing umuuwi sila Mama at ang asawa niya, ay sinusundo kami ng kapatid ko sa bahay namin. Pagkatapos ay titira kami sa isang paupahang bahay na kumpleto sa mga gamit at doon namin isi-celebrate ang Pasko at Bagong Taon. Si Papa naman noong mga panahon na yon ay nag-asawa na rin siya. Mabait ang napangasawa ng Mama ko. Binibilihan niya kami ng mga magaganda at mamahaling damit at laruan. Parang anak na ang turing niya sa amin ng kapatid ko. Marami rin kaming pinupuntahan na magagandang pasyalan at kumakain kami sa mga mamahaling restaurant. Kaya tuwing malapit ng sumapit ang Pasko ay napakasaya ko. Magpapasko na naman, excited na akong makita at makasama si Mama. Halos hindi na ako makatulog, kaya naisipan kong dumungaw sa bintana. Pagdungaw ko, may nakita akong isang babae na nakaputi. Ang suot nitong puting damit ay parang umiilaw, pero hindi ko makita ang mukha ng babae. Naisip ko na baka si Mama yon. Baka dumating na, madilim kasi sa labas. Kaya nagmadali akong lumabas. Paglabas ko, wala na ang babae. Naging palaisipan sa akin kung sino ang babaeng nakita ko. Kaya muli akong bumalik sa aming silid ng kapatid ko. Tumabi ako sa kapatid ko para matulog na. Habang nakahiga ako, nakaramdam ako ng malakas at napakalamig na hangin. Kinabukasan nun, hinihintay namin na sunduin kami ng Mama ko. Malayo pa lang ang kanilang sasakyan,
ay natatanaw na namin ng kapatid ko. Kaya tumakbo na kami ng kapatid ko para salubungin sila mama. Kaya lang nagulat kami ng kapatid ko na ang asawa lang niya ang bumaba sa sasakyan. Marami itong maliliit na sugat sa kanyang katawan. Wala si mama nang tanungin ko kung asan si mama ay umiiyak ang asawa niya at sabay yakap sa amin ng kapatid ko. Patay na raw ang mama namin. Nabangga raw ang sinasakyan nilang sasakyan. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Halos maglupasay ako sa kakaiyak. Ilang araw din na nakaburol si mama. Araw ng Pasko noon ay kasama pa namin ang mama ko. Kaya lang nasa kabaong na siya. Pagsapit ng Pasko ay nakaramdam kami sa loob ng punerarya ng napakalakas na hangin at napakalamig nito. Bigla ko tuloy naalala ang babaeng nakita ko sa bintana. Hindi kaya ang mama ko yon ang sabi ko sa isip ko. Bago inilibing si mama ay naamoy namin ang paborito niyang pabango at may dumapo sa akin na malaking paro-paro. Si mama raw yon ang sabi ng kapatid ko. Ang asawa ni mama ay nangako sa amin na hindi niya kami pababayaan at uuwi pa rin daw siya tuwing Pasko para makasama kami ng kapatid ko. Simula nang inilibing si mama ay nakaramdam kami ng kakaiba. May mga gabi na parang may nagkukumot sa amin ng kapatid ko at pakiramdam ko parang nakabantay palagi sa amin si mama. Pero hindi naman po ako natatakot. Kaya sa tuwing sumasapit na ang Pasko, ay hindi namin maiwasan na hindi malungkot dahil naaalala namin si mama. Miss na kasi namin siya. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po. Shoutout po sa mga nakikinig at nanonood ng aming video. Sana po suportahan nyo ang aming channel. Paki-subscribe naman po ang aming channel. Malaking tulong po ito para sa amin. God bless po.